Ngayong linggo ipapatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sa ilalim ng ECQ, limitado ang galaw ng mga tao. Mahigpit ang regulasyon sa mga bukas na industriya. May pamamahagi ng pagkain at mahalagang serbisyo. At nakakalat ang mga otoridad na magpapatupad ng mga quarantine protocols. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang PDITR o ang Prevent, Detect, Isolate, Treat at Reintegrate. Para sa prevention, ang minimum health standards tulad ng tamang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, safe physical distancing ay dapat na sundin sa lahat ng oras kahit nasa loob ng tahanan. Magkakaroon ng pamamahagi ng face mask at face shields at sisiguraduhin na ang mga opisina, establishmento at pampublikong lugar ay mayroong sapat na ventilasyon alinsunod sa engineering at administrative controls na binuo ng DTI at DOLE. Para naman sa detection, nagtatag ng Daravi-like centers sa mga komunidad kung saan hahanapin ang mga suspect cases ng COVID-19. Sisiguraduhin ng mga LGU ang isolation, testing at contact tracing ng mga suspect cases sa loob ng 24 na oras ng kanilang pagkakatukoy. 95% ng mga close contacts ng mga nagpositibo ay dapat matrace at ma-isolate sa loob ng 24 oras pagkatapos ng kanilang case notification. Sisiguraduhin din ng mga LGU at Regional Epidemiological Surveillance Units na tuloy-tuloy ang operasyon ng COVID-19 testing laboratories kahit holiday at pati na rin ang pagsusumite ng samples para sa biosurveillance. Para sa isolation, sisiguraduhin din na kaagad ma-isolate ang mga nagpositibo sa COVID-19 at imamonitor din sila sa kanilang pagkumpleto ng 14-day quarantine at 10-day isolation. Para naman sa treatment, sisiguraduhin na may sapat na bilang ng dedicated beds, complementary health human resources, well-coordinated triage at referral systems. Ipapatupad din ang PDITR measures sa mga lugar sa Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Batangas Province at sa Quezon Province sa Calabarzon. Sino-sino ang dapat manatili sa loob ng bahay? Bawal lumabas ang mga 18 taong gulang pababa, mga may edad na 60 pataas, mga may immunodeficiency, comorbidities o iba pang mga health risk at mga buntis. Maaari namang lumabas ang mga authorized persons outside residence o APOR at nagtatrabaho sa mga pinapayagang opisina o establishmento. Hindi kinakailangan ng travel pass para makapunta sa mga pinahihintulutang establishmento. At sa mga malls naman, pinapayagan lamang magbukas ang essential stores tulad ng groceries, botika at hardware. Take-out at delivery lamang ang pinahihintulutan sa mga restaurants o fast food chains. Magkakaroon din ng curfew mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang mga sumusunod ay pinahihintulutang mag-operate ng full operational capacity. Ang mga sumusunod naman ay pinahihintulutang mag-operate ng 50% operational capacity. Ang mga sumusunod ay pinahihintulutang mag-operate sa pamagitan ng skeleton workforce. Ang mga sumusunod na hakbang ay papatupad naman pagkatapos ng ECQ at assessment ng mga LGU at Regional IATF. Maaring mapahaba ang community quarantine sa mga piling munisipalidad o syudad. Maaring malimitahan pa rin ang interzonal mobility lalo na sa mga high transmission areas. Hindi pa rin pinapayagan ang non-essential travel sa mga lugar na sumasailalim sa striktong community quarantine. Patuloy pa rin imamonitor ng Regional IATF Task Forces ang implementasyon ng PDITR at magsasagawa ng fast-track vaccination sa mga priority groups. Tandaan, ang ECQ ay pansamantala lamang. Laging sundin ang minimum public health standards para hindi mahawa ng virus. Makipagtulungan tayo sa ating gobyerno upang magtagumpay sa ating laban sa pandemyang COVID-19 at nang makabalik na tayo sa inaasam nating normal na pamumuhay. Stay safe, stay at home.